Magandang umaga mga mag-aaral sa ikapitong baitang. Ako ang inyong guro, Binibining Crystal Joy Lopez. Bago natin umpisahan ang klase, tayo muna ay manalangin. Ama naming nasa langit, salamat po sa panibagong araw na muli ninyong ipinagkaloob sa amin. Nawa po ay gabayan ninyo kami sa aming mga gawain para sa araw na ito upang magkaroon ng kabuluhan ang aming talakayan. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, gayon na din po ang mga nagkasala sa amin. Ilayo niyo po kami sa anumang kapahamakan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago natin umpisahan ang leksyon sa araw na ito, alamin muna natin ang mga tiyak na layunin. Ang ating paksa sa araw na ito ay alalahanin mo, panuto, tukuyin ang sinasaad ng bawat pahayag. Hanapin sa kahon sa ibaba ang iyong tamang sagot. Unang bilang, magkasintunog ang hulihang pantig ng salita sa bawat taludtod. Ano kaya ang tamang sagot? Tama, ito ay tugma. Pangalawang bilang, tumutukoy sa kung sino ang nangingibabaw na nagsasalita sa akda. Maaring isa siyang mag-aaral, guro, ina, ama, leader at iba pa. Ano kaya ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay persona. Ito naman ang pangatlong bilang. Ito ang bilang ng pantig sa bawat taludtod ng tanaga. Ano kaya ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay sukat. Dumako naman tayo sa ikaapat na bilang. Pinakamahalagang sangkap o elemento ng tula na magbibigay kulay at ganda sa isang tula. Ano kaya ang sagot? Talinhaga ang tamang sagot. Dumako naman tayo sa panghuling bilang. Ito ay sukat ng bawat taludtod ng tulang tanaga. Ano kaya ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay pipituhin. Magkakaroon na naman tayo ng bagong gawain. Mayroon akong ipa-flash na isang tanaga at inyong babasahin at sasagutan ninyo ang mga katanungan base doon sa binasa ninyong tanaga na may pamagat na tulad nila. Ibinuwis ang buhay, sa bayan inialay, inspirasyon ang hatid, huwarang walang patid. Unang bilang. Ano ang ibig sabihin ng ibiniwis ang buhay? Ano kaya sa tingin ninyo ang ibig sabihin ng ibinuwis ang buhay ayon sa binasa ninyong tanaga? Tama, ang ibig sabihin ng ibinuwis ay inialay. Ang pangalawang tanong ay, ang tanagang binasa ay pumapaksa sa, ano kaya sa tingin ninyo? Tama. Ang paksa ng tanagang binasa ay tungkol sa mga bayaning nagbuwis buhay upang ibaglaban ang ating mga karapatan. At maaari ring ang mga bayani sa araw-araw na gumagabay sa atin. Pangatlong tanong, para sa iyo, sino pa ang maituturing mong bayani? Okay, tama. Isa ang inyong mga magulang na maituturing bilang isang bayani dahil sila ang gumagabay sa inyo araw-araw. At sila rin ang nagbibigay payo upang maging mabuti kayong mga anak. Pang-apat na tanong, ilan ang sukat ng bawat taludtod sa tanaga? Okay, tama. Ang sukat ng bawat taludtod sa tanaga ay
pipituhin. Kung ikaw ang tatanungin, anong mga paksa ang nais mong talakayin sa mga tula tulad ng sa Tanaga? Okay, tama. Tungkol sa pagmamahal ko sa aking pamilya. Bakit mahalagang may kalakip na aral ang mga isinusulat na Tanaga? Okay, tama. Upang tayo ay matuto at magagamit natin ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Okay, dumako naman tayo sa talakayan. Ang bawat akdang pampanitikan, tulad ng Tanaga, bilang isang uri ng tula ay tumatalakay sa iba't ibang paksa. Taglay din ng mga akdang ito ang mga nilalamang makapagbibigay ng aral sa bawat magbabasa nito. Ang unang tatalakayin natin ay ang paksa ng isang Tanaga. Ito ang pangkalahatang tema o iniikutan ng isang akda. Maaring ito ay patungkol sa pagmamahal sa magulang, kalikasan, pag-aaral at iba pa. Pangalawa naman ang nilalaman ng isang Tanaga. Tumutukoy ito sa mga salitang ginagamit sa akda kung ito ba ay simple lamang o matalinhaga. Pagkakaugnay-ugnay, pagpapakahulugan sa mga salita at pagkakabuo ng akda. Ang panghuli naman ay ang kaisipan ng Tanaga. Ito naman ang pinakamensahe at aral na hatid ng binasang akda na maaaring makuha ng mambabasa. At ngayon, natapos na nating talakayin ang paksa, nilalaman, kaisipan ng isang Tanaga. Mayroon kayong gagawin, ngunit bago ang lahat, babasahin ko muna ang panuto. Basahin at intindihin ang Tanaga sa concept map at sagutin ang hinihingi ng bawat tanong. Ngunit bago nyo sagutin ang mga tanong, babasahin ko muna sa inyo ang Tanaga. Kaligayahan, biyaya kayong tunay, sa aming ibinigay, wagas na pagmamahal, nagmula sa may kapal. Handa na ba ang lahat sa pagsulat ng sariling Tanaga? Kung handa na ang lahat, babasahin ko sa inyo ang pangkalahatang panuto. Pumili ng paksa sa kahon, alalahanin ang sukat ng Tanaga sa pagbuo at may pamantayan din tayong susundin sa pagwawasto sa inyong mga ginawa. Gagawin nyo lamang ito ng 10 minuto. Narito sa pisara ang mga pamantayan sa pagsulat ng Tanaga. Ngayon, sagutan ang gamit link. Ang link ay L, list, I, inquire, N, note, K, know. Punan ang talahanayan ng mga hinihingi sa bawat bahagi kaugnay ng inyong kaalaman sa aralin sa araw na ito. List, itala ang mga nalalaman tungkol sa aralin sa araw na ito. Inquire, ano pa ang nais ninyong malaman sa aralin sa araw na ito? Note, may kahalagahan ba ang tinalakay natin sa araw na ito sa inyong buhay? Paano? Know, ano ang dapat nating isaalang-alang sa mga napag-aralan natin sa araw na ito? Mga mag-aaral, bibigyan ko kayo ng 5 minuto upang sagutin ang mga katanungan. Maglabas kayo ng kalahating papel at sagutin ang huling pagsusulit. Dito natin masusukat kung may natutunan kayo sa aralin sa araw na ito.
Para naman sa inyong takdang aralin, pumili ng sariling paksa at bumuo kayo ng sarili ninyong tanaga. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Hanggang sa muli, ako ulit si Binibining Cristel Lopit, ang inyong guro sa Filipino.